Napagtawanan ng grupo ni na Arnold Clavio ang ating Pangulo, mga kababayan. Dahil akalain nyo, halos sa buong Mindanao, mga kababayan, ang bagoong Pilipinas ni Marcos, mga kababayan, ay nakakuha ng 0 itlog, mga kababayan. Lalong-lalo na daw sa Barm area, na ginastusan pa daw, ha? Sabi ni Arnold Clavio, ginastusan pa ng 20 billion pesos. Pero ang nakuha nila doon na boto ay 0. Sabi daw ni Arnold Clavio, mga kababayan, para daw napagsarahan ng gripo. Na 0 ang mga kandidato ni BBM sa Barm. Pati na sa halos lahat ng lugar sa Mindanao. Animal, panoorin niyo po, ha. Pero sa loob ho, eto na, nagkakalaglagan na. Nagkakalaglagan na. Humanda ka, Arnold Clavio, sasabunutan niyang wig na buhok mo ni BBM. Hindi naman talaga ito makamarcos, mga kababayan. Tumatahimik lang ito ngayon dahil, syempre, delikado mapag-initan ang GMA. Mga dilawan ito, mga kababayan, hardcore pink lawan. Nagpapanggap lang ang mga taong ito, mga kababayan, ay hindi bumibira daw di umano sa mga Marcos. Go with the flow. Pero ngayon, mga kababayan, parang hindi nakapagtimpi. Yung kanilang tinatagong kulo sa katawan, mga kababayan, lumabas. Napitik ng konti sa tigiliran si Ngagba, mga kababayan. Ay, bakit na 0 sila sa BIRMM? Na 0 sa BIRMM. Hindi lang sa Barm, mga kababayan, kundi halos lahat ng lugar sa Mindanao, itlog, mga kababayan. As in 0 talaga. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ay nagtanong na. Nagtanong na. Saan ako nagkamali? Ikaw ang pagkakamali, BBM. Yan ang kasagutan. Mga campaign managers. Anyari. Anyari. Sa election, anyari. Ang resources ng gobyerno nandyan. Di ba? Ayuda sa umaga, kampanya sa gabi. Incumbent ka. Correct. Bakit na 0? Naging 552. 552. Ano yun? Kaya 0 pa nga dito sa Mindanao. 0? Walain nyo, kababayan, 0. Wala man lang ni isa. Kailangan sagutin niyang maigi nila Anton Lagdameo at Congressman Toby Chanco. Sila yung nasisisi maging mga kandidato. Bakit nyo sisisihin yan? Ang dapat sisihin talaga dito, mga kababayan, si BBM mismo. At yung mga kandidato, bakit sila dumikit dyan kay BBM? Ngayon, nagsisisihan. Ano nangyari? Bukas sinaran daw ang gripo. Sinarhan ang gripo. At kailangan ma-account yung halos 20 billion pesos na 20 billion pesos? Campaign funds. Ano ba na? Bukang sa Barm lang yata yan. Doon iba. Grabe, no? Ang campaign funds, 20 billion pesos. Ano nga ba? Sige, Arnold Clavio, ha? Nagsabi. Makikibalita ako mamaya. Binuhusan pa nila ang Mindanao, mga kababayan, ha? Di ba nagrereklamo na nga yung ilan dahil ang baha, mga kababayan, nasa Kamaynilaan. Ang pagputok ng bulkan andun sa Canlaon. Pero ang inaidahan, Mindanao. And then, na 0 pa rin. 0. May balita ka. Init ng ulo raw Itlog ang sinukli ng taga Mindanao kay BBM. Yan din yung masasagot ng mga random manual count. Diba? Kasi yung sinabi yung statement niya, pag nung araw na eleksyon, parang sa mga nanalo, kung ano mong partido nyo, ay extendahan. Parang tanggap niya. Kunwari. Pero, ano yung information na nakuha ni Arnold Clavio? Parang nagkasisihan. Pero, diba? yung behind closed doors, ayan na. Behind closed doors. may nasasabon. May nasasabon. Ayan. Pero sa loob ho, eto na, nagkakalaglagan na. Nagkakalaglagan. Dahil bakit na 0 sila sa BIRMM, mismo si Pangulong Bongbong Marcos ay nagtanong na sa mga campaign managers. Anyari. Kasi pag midterm election, usually, ang resources ng gobyerno nandyan Incumbent ka Correct. May marami Na 0, mga kababayan. Buti na umapi sa Duterte ang hindi nakabalik. Ang dami, mga kababayan. At eto, mga kababayan, ha? Paborable pa nga ito sa administrasyon. Pero olats na sila ngayon pa lang, mga kababayan. Paano na lang sa 2028? Nagkaroon na ng momentum si VP Sara, mga kababayan. Mabuti na rin, mga kababayan, ngayon pa lang lumalabas na si Sara para na rin siyang nangangampanya, di ba? Grabe, yung solid Mindanao, mga kababayan, hindi na yan matitinag. Lahat ng babangga kay Sara sa 2028, 0 na yan sa Mindanao. Pati na rin sa halos lahat ng Visayas, mga kababayan, dahil solid Duterte din ang Visayas, mga kababayan, lalong-lalo na ang Cebu. Pati na nga sa Luzon, ang daming maka-Duterte, mga kababayan. Nagkaroon ng momentum si VP Sara.
hindi lahat ng artista Budots. o Willie Revillame. Ngayon mga kababayan, tuluyan na natin hindi malalaman ang plataforma ni Willie. Dahil nung tinanong siya ng reporter, anong plataforma mo? Huwag mo muna akong tanungin. Hindi pa nga ako nananalo. Ay naman. Lalo na natin hindi malalaman mga kababayan ang kanyang plataforma. host Bigyan ng ay jacket. nakapasok. Si Philip kahit binoto natin mga kababayan pero medyo labag sa ating kalooban pero the fact na nakikiisa tayo sa Duterte, binoto natin. Pero gayon talaga. Sorry Philip ha, sorry Philip. Pang-apat, para mag-number 1 si Bongo. Si Bongo mga kababayan nag-number 1. Yan talaga ang napakalaking sampal sa kanila mga kababayan na nag-number 1 si Bongo. That in itself is a statement that the Dutertes are not spent force. Para manalo ang Cebu, para manalo ang Legazpi, para pati sa lugar ni Lenny, manalo sa Marikina, maraming mga kailangan nating tingnan pa at ilista. Samantalang ang Bagoong Pilipinas mga kababayan, nilampaso sila sa Mindanao at sa malaking bahagi ng Visayas. As in solid talaga ang boto ng Visayas at Mindanao. Ano yung gains ng 2025? Sa tingin ko hindi yan kahinaan o kakulangan. At dun sa Duterte 10, kunyari si candidate Jimmy Bondoc, nagsimula siya talagang hirap na hirap pero to land in a very competitive rank. Dahil ang momentum nila mga kababayan March na nung dinukot nila si PRRD March, April, May. Kaunti na lang ang panahon mga kababayan. Bigyan sana yung mga 3 months lang, panalo ng Duterte. That in itself, at pag tiningnan mo, nagka-clustering na yung Duterte 10 from 20 to 26. Medyo magkakalapit sila. Kailan lang ba nangyari yung March 11? Hindi ba malapit na yon sa local elections, yung last 45 days? Imaginein mo kung nabigyan tayo ng, and I say tayo because I really believe in the Duterte 10. Kung nabigyan tayo ng makinarya, ng enough na panahon at pondo, kasi nagbago Nakita mo yung local campaigns na halos kinukumbida na sila at binibigyan sila ng stage. This is not a bad showing. This is just a start. Dahil kung hindi tayo nagsusolid Duterte mga kababayan, yung ilan hindi na straight mga kababayan dahil hindi nagdala ng kodigo mga kababayan. Nakalimutan ng ilan. Ang listahan. Pagdating doon, sino pa ngayon hindi na naalala. Kaya hindi na boto. Yung iba pa nga mga kababayan hindi alam na mayroon pa palang fill-upan sa likod. Party list, hindi nakaboto ng party list dahil hindi tiningnan ang likod mga kababayan. Ang iglesia, halo yun. Okay? Pwedeng maghalo kasi ang hindi alam ng karamihang tao, si Bam. Believe din tayo sa estilo ng iglesia mga kababayan. Pwede sila magkapanalo talaga ng presidente mga kababayan. Si Marcoleta mga kababayan, kung hindi tatakbo si Sara, pwede yan tumakbo. O kung pa mga kababayan, after ni Sara, pwede rin si Marcoleta. Dahil ang kanilang strategy mga kababayan, diba, sa lahat ng lugar, talagang importante yung boto ng iglesia dahil black voting. Ang kanilang estilo mga kababayan, bago nila i-endorso yung mga kandidato, kahit pa yung mga konsihal, mayor, ganyan. Lahat ng mga mga kababayan sumusuyo sa iglesia. Parang ang nagiging deal mga kababayan, dapat dalhin nyo si Marcoleta. Grabing machinery mga kababayan all over the Philippines. Kaya nagiging dark horse si Marcoleta Pwede nilang gamitin yung strategy na yan mga kababayan in the future din. Bam Aquino, the mother of Bam Aquino is from Davao. What? She is a Nagire. Taga Davao pala ang mother ni Bam Aquino. Sana nga lang hindi ito magiging kontrabida si Bam. Dahil nanalo ka Bam dahil tumahimik ka. Di ba sinakiko mga kababayan? Hindi masyadong umaatake sa mga Duterte. Yan ang kaibahan nila dati. Di ba nang nainidoro sila? Atake sila ng atake sa mga Duterte. Ngayon, tahimik. Ipagpatuloy mo yan Bam. Hahayaan ka namin. Hindi ka rin namin iboboto pero hahayaan ka lang namin. Okay? Pwedeng maghalo. Diba? Kaya kung titingnan mo yung... At isa pa, si Bam Aquino mga kababayan, nadala pala ng iglesia.
So, 'di ba, ang stand ng Iglesia, ayaw nila ng impeachment kay VP Sara. Bilang deal siguro din 'yan mga kababayan, hindi yan boboto ng ma-impeach si Sara Duterte. Dahil kung hindi ka na makakaulit pagpag ka. Kung heat map, saan nang galing ang boto ni Bam Aquino, makikita mo may support siya sa Mindanao. Okay? Oh, kaduda-duda, no? Hindi talaga natin masukat akalain mga kababayan na papasok sa number 2 ba? O si Pagpag. Dahil pa niya si Bato? What? Pwede maghalo kung hindi tinitira ang Marcos, hindi rin tinitira ang Duterte sa kanilang campaign communication. Yan nga. Natuto na mga ugok mga kababayan Yung palaging binibira ang mga Duterte, wala Talagang walay mga kababayan. Sabi nga ni Arnold Clavio, parang napagsarahan ng gripo. Nilang framing. Nakita natin yan kay Bam Aquino, no? Nasa gitna siya, hinahanap niya yung mga botante na ayaw na ang awayan ng Marcos at Duterte. Pero ano din yan mga kababayan baka ngayon lang yan ambisyoso din yan. Baka tataas yung sungay yan. Tapos, number 2 na pala ako, tatakbo ako presidente. Sige, subukan mo Pagpag. Dito ako. Pangalawang hinanap niya, nasan ang Gen Z? Ang Gen Z, Grabe, pagbibida-bida niya ng mga kababayan, yung pre-tuition, na talagang si Pangulong Digong naman ang dapat i-credit doon mga kababayan talaga. constitutes 60% of the voters. So kahit hindi ko targetin yung traditional Dilawan, traditional Pinklawan, or whatever, traditional Liberal Party, makuha ko lang yung Gen Z. Okay ako. So anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.